Paplansyahin na po ng ating gobyerno ang pagpatupad ng EDCA. Yan ang kasunduang pumapayag na lagyan ng pasilidad ng US Forces ang ating mga base militar. Kasunod niyan ang deklarasyon ng Korte Suprema na naayon sa saligang batas ang EDCA. Saksi si Rafi Tima. Ito ang huling pagkakataong nagkaroon ng military base ang Amerika sa Pilipinas. Matapos i-reject ng Senado ang treaty o tratado na mag-extend sana sa pagiging bukas ng US Subic Naval Base noong 1991 na requirement na itinakda ng ating konstitusyon. Kaya naman kontrobersyal at question sa Korte Suprema ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nagbibigay pahintulot sa US Forces na magtayo ng mga pasilidad sa mga military base ng Pilipinas na maaaring gamitin sa loob ng 10 taon. Gayunman, nakasaad din na hindi pwedeng magtayo ang Amerika ng sarili nilang permanenteng base militar sa Pilipinas. Pero sa botong 10-4, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na ideklarang unconstitutional ang EDCA. Sabi ng Korte Suprema, isa raw itong executive agreement at hindi treaty o tratado. Ang executive agreement na siyang turing ng Korte Suprema sa EDCA ay utos ng Pangulo na hindi nangangailangan ng approval ng mga mambabatas. Iba yan sa treaty na kailangang aprubahan ng ating Senado bago maipatupad. Bukod sa petisyon, ay ginit na rin dati ng Senado na isang treaty ang EDCA na dapat muna nilang aprubahan. Pero sabi ng Korte Suprema, ipinatutupad lang ng EDCA ang Visiting Forces Agreement o VFA, isang treaty na inaprubahan na ng ating Senado noong 1999. Ayon sa Supreme Court, malawak ang kapangyarihan ng Pangulo na pumasok sa mga executive agreement. Nag-abstain si Justice Francis Hardilesa dahil minsan niyang ipinagtanggol ang EDCA sa Korte Suprema bilang Solicitor General. Article 18, Section 25 of the 1987 Constitution allows the President to enter into an executive agreement on foreign military bases, troops, or facilities. Hindi rin naman pinapayagan ng EDCA ang pagtatayo ng permanenteng military base tulad ng nakasaad sa konstitusyon. Ikinadismaya ito ng mga militanteng kontra EDCA at ng petitioner na si dating Senador Rene Sagisag, isa sa mga senador na nag-reject ng pananatili ng US bases sa bansa. That is how we voted in 1991. Parang dito nanalipay na indirectly ng bagong Korte Suprema. Malaking bagay ang kasunduang ito sa usapin ng soberanya ng Pilipinas. Mistulang ibinabalik yung mga base militar na ipinatanggal ng Senado noong 1991. Ikinatuwa naman ang desisyon ng Malacanang, Department of Foreign Affairs, ang Armed Forces of the Philippines at US Embassy. Ngayon, may isasapinal na raw ng Pilipinas at Amerika ang implementasyon ng kontrobersyal na kasunduan. Nagkataon pang nahaharap ang Pilipinas sa usaping seguridad kaugnay ng West Philippine Sea, bagamat nabanggit na ng mga maestrado sa isa sa mga oral arguments na hindi ito makakaapekto sa kanilang desisyon. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.